Dahil po sa Middle East crisis, nagmahal na nga po ang langis at patuloy pang sumisipa ang presyo nito, pati na rin ang presyo ng ibang mga basic products. Kaya talaga naman pong nakaka-stress. Itong March nga lang, tumaas na ang inflation o yung antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ano nga ba ang pwedeng diskarte natin mga Pinoy sa hindi na po mapigilang price increase ng mga basic commodities at ng gasolina? Bibigyan tayo ng tipid tips ng financial guru na si Professor Vince Arapisura ng Ateneo de Manila University. Professor Vince, magandang hapon. Uy, wala kang audio, Prof. Naka-mute yata si Prof. Ang financial guru. Magandang hapon sa inyo, Julius at Tintin, at maraming salamat sa muling pag-imbita sa akin sa inyong show. Yan. Maraming salamat. Ano pala, no? Financial guru. Guro, hindi guro. Guro kasi teacher. Guru and guru. Guro. At the same time, Yeah. no? Oo. Nagtuturo kasi ako sa Ateneo for 24 years na. Ayan. So, kaya guro. Ayan. Prof, una sa lahat, no? Paliwanag muna natin itong ating naranasang inflation. Mhm. So, yung inflation natin ngayon ay nararamdaman natin dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina sa world market. Ang gasolina kasi ay isa sa mga mahahalagang inputs sa mga businesses, lalong-lalo na sa transportation. At ang transportation, yan ay kailangan sa supply chain natin, kaya tumataas ang mga bilihin. Kung titignan nyo nga, no, yung 4.1% na inflation rate sa March ay parang mababa kasi halos dumoble na or more than double na yung pagtaas ng presyo ng diesel o kaya ng gas. Pero bakit 4.1% lang ang lumalabas yan? Yan ay dahil yung basket of goods na tinitingnan ng Philippine Statistics Authority ay hindi kasama yung price ng gasolina. May core products silang tinitingnan, no? Katulad ng transportation, ng pagkain, ng medisina. Malaking bahagi nun sa basket ay ang tinitignan yung sa pagkain. At it takes some time bago mag-reflect yung increase ng price ng gasolina doon sa presyo ng pagkain natin. Kaya medyo mag-brace tayo kasi tingin ko sa mga susunod na buwan ay mas tataas ang inflation rate natin. Aasahan natin yun. Pag tumaas ang inflation, anong epekto nito sa mga ordinaryong mamamayan? Ay siyempre naman, ano, ito ay dagdag na kahirapan na naman, no? Ang lagi ko ang sinasabi, Julius at Tintin, ang mga Pilipino ay pagod nang mamaluktot sa kumot at maghigpit ng sinturon dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin at hindi naman sumasabay ang pagtaas ng kita. Kaya kailangan talaga natin na ayusin ang pamamahala ng ating pera. No? Kaya sa panahon ng krisis, dapat sa budget kumapit para sa utang hindi tayo sumabit. Ha? Kaya lagi nating tatandaan niya. Oo. So, gaano kalaki kaya ang itataas ng presyo ng mga bilihin based on dun sa nakikita mo, Prof, na pagtaas ng presyo ng mga produktong langis? Yes. Hindi ako ekonomista, no? Pero kung pagbabasihan ko yung mga nakita natin na pagtaas ng presyo ng bilihin noong mga nakaraan, no? Noong 2008 financial crisis, noong pandemya, ganyan, ay halos, kunwari, ang bigas ay dati nabibili ng 20 pesos, tapos biglang tumaas din siya, umabot ng 40 hanggang 45 pesos. Ano? So maaaring maulit-ulit yung mga ganoong pagtaas kung hindi itigil ang pagtaas ng presyo ng gasolina at mananatili itong mataas. Pero mukhang may good news naman kasi nakita ko ay bumubulusok ang presyo ng gas dahil mukhang may ceasefire yata itong Iran at US. Ano? Pero kung yung pag-translate niyan sa pagbaba ng presyo ng gasolina sa Pilipinas ay hindi pa natin alam kung gaano kabilis magre-react ang mga gas companies. Kasi ang pansin ko rin, no, sa mga gas companies, kapag nagtataas ang presyo sa world market, mataas silang mag-adjust pataas ng presyo nila. Pero pag pababa ang presyo sa world market, 2 weeks pa daw bago mag-effect. Hindi, saka yung supply nga nila na binibenta sa atin, especially nung nag-start pa lang yung gera, nung nagtaas sila ng presyo. Mga lumang stock na yun. Hindi naman galing sa Middle East yun nung nagaganap na yung gera. Pero ang presyo nila super taas pa rin. Kaya nga Parang hindi naman bago sinasamantala nila yung sitwasyon. Oo.
Correct. At yun nga yung sinasabi ko no, na parang dapat, kasi sa panahon ng krisis talaga, mayroong mga opportunities na nag-a-arise. So katulad sa mga sa kanila, mga nasa gas businesses, ay opportunity yun para sa kanila. Pero sana naman ay i-take into consideration nila ang kalagayan ng buong Pilipino, ng buong Pilipinas, no, lalo-lalo na ang mga mahihirap na Pilipino. Ako lagi ko nga sinasabi, no, dapat hindi natin ikayayaman ang paghihirap ng iba. Tama. Speaking of naghihirap, no, marami ngayong mga Pilipino ang talagang hirap na kasi nga tulad ng sinabi nyo, patuloy ang pagtaas ng presyo ng lahat, hindi naman nagtataas ang sweldo. Tapos ang hirap mag-save, 'di ba, sa mga panahon ngayon. So ano po ang mga practical na diskarte na pwedeng gawin ng mamamayan pagdating dito sa mga problemang kinakaharap natin on a day-to-day basis, Prof? Yes, Actually, ang pinakasusi talaga kasi dito ay dapat handa tayo bago pa dumating ang krisis. Kaya yung mga nakinig sa akin dati sa mga payo ko at paano magplano, ay sila ay ngayon, they are reaping the benefits now, kasi dapat preparation talaga yung ginagawa natin. Pero kung wala pa tayo doon, hindi naman huli ang lahat, Better late than never, sabi nga. So ang una mong dapat gawin ay tignan mo ano ba yung financial standing mo at i-prioritize mo kung ano yung mga importante sa buhay mo, ano ba yung mga life goals mo, Tapos kapag ikaw ay kulang ang iyong emergency savings, medyo napabakasyon ka nitong Holy Week at nakadip ka to your emergency savings, i-replenish mo yan, Dagdagan mo para bumalik siya sa level na maayos. Ang ina-advise ko ay dapat ang ating emergency savings equivalent sa 9 months ng ating expenses, okay? Tapos, kapag tayo ay kumikita ng 25,000 pesos pababa kada buwan, sundin natin ang aking budgeting rule para tayo ay crisis proof. Ito ay ang 5-10-85 budgeting rule. 5% para sa insurance, 10% ng kinikita natin, yan yung ilalagay natin otomatiko para sa ating ipon, at 85% yan yung pagkakasyahin natin para sa ating mga pangangailangan at pang-araw-araw na gastusin. Totoo yan. Dapat, kung halimbawa 100 pesos, ito yung totoo, 500 pesos let's say, ang sweldo mo sa isang araw, i-less mo na dapat doon yung savings mo. Dapat income less savings equals expenses. Doon mag-a-adjust ikaw sa natitira. Kasi kung hindi mo unahin na ibawas yung savings, yung kukurot ka para sa savings, hindi ka na talaga makakapag-save. Mauubos at maubos na yung araw ang sweldo mo sa lahat ng expenses na dumadami araw-araw at lumalaki araw-araw. Pero still, alam nyo, Professor, or hindi pa rin nagagawa ng marami. Pilipino. Ang ina-advise ko sa mga yan, kasi totoo naman, mahirap talaga ang magsimula para sa financial discipline na tinatawag, Pero ang pinaka-effective na nakikita ko dyan ay kung tayo magsisimula paunti-unti. Parang katulad lang yan kapag tayo ay nagda-diet. Kapag crash diet yung gagawin natin, bigla tayong hindi kakain, mas mahirap at hindi yon sustainable. Ganun din sa pag-iipon. Kapag biniglaan natin na malaki ang ating save agad mula sa ating kinikita, masyashock din yung ating sistema, Kaya maganda na unti-untihin natin yan. So for example, ikaw ay kumikita ng 20,000 pesos per month. Ang goal natin ay 10% dyan. So 2,000 kada buwan sana yung iyong maitatabi. So pwedeng magsimula ka muna ng 500 pesos every month. I-practice mo yan for the next 3 months. And then after 3 months, itaas mo na from 500 to 1,000 hanggang sa mapunta ka sa 2,000 na minimum natin na for savings. Kasi ang key talaga sa pag-iipon ay consistency at second nature na natin siya, nagiging habit siya. Yun nga yung maraming mga driver ngayon, Papu, di ba? Hirap na hirap sila dahil 300 pesos na lang ang take home nila. Yeah. Kulang na kulang pa sa pagkain para sa kanilang pamilya. Ang hirap, di ba, mag-adjust at gawin tong 5-10-85 budgeting rule sa panahon na 300 pesos na lang ang take home ng mga driver dahil nga sa presyo ng gasolina. Anyway, Prof, ano naman ang payo natin sa ating mga kababayan sa gitna ng krisis na ito? So para sa mga kababayan natin na
nakikinig ngayon, no? Habang magulo ang ekonomiya, sa ipon tayo magtiyaga para hindi tayo mangangapa, no, sa hinaharap. So, mga tipid tips lang sa gasolina, for example, bawas-bawasan natin ang ating paglabas. Pwede naman kung kaya nating lakarin o magbisikleta, gamitin natin yan, ano? Kasi ang mga Pilipino, nakikita ako, 2 kanto, 3 kanto lang, nagta-tricycle na, no? Baka pwedeng maglakad po muna tayo. I-take natin din ang ating public transportation at kung kaya natin, mag-shift tayo to electric vehicles. Kasi may mga motor na rin naman ngayon na electric sila, no? Hindi na kailangan ng gasolina. And then, planuhin natin ang ating mga trips, no? Pero you gave a very important point, Tintin, ano, na talaga namang ang hirap ng pagkasyahin yung 300 pesos sa pag-iipon. Ano pa mang maiipon mo sa 300 pesos, kulang na kulang pa yan para sa pangangailangan, pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya, importante talaga na mayroong gawin din, no, gampanan din ng gobyerno ang kaniyang role, no? Kasi ito ay structural at systemic yung problem natin, ano? For example, yung public transportation natin, late na tayo, no? Dapat ito yung mga inuuna natin na i-prioritize sa infrastructure kaysa sa mga flood control na yan, 'di ba? Nako, ito nga natabunan na ng flood natabunan na ang issue ng flood control ng ating ng oil price hike na ito. Pero ganoon sana kasi may magagawa naman yung gobyerno. So pwede siyang mag-suspend, mag-reduce ng excise tax at saka VAT. Tapos gaya ng sinabi ko kanina, doon sa mga gas companies na magkakaroon ng tinatawag na windfall income, ay pwede silang magkaroon ng, pwedeng patawan yan ng gobyerno ng windfall tax. Alright, thank you so much, Thank you, Prof. Professor Vince Rapisura. Paano ka ba nila susundan, Prof? Meron ka bang mga social media account? Yes, no? So ako po ay nasa YouTube at saka sa Facebook, TikTok. I-follow nyo lang po. Hanapin nyo lang po ang aking pangalan, Vince Rapisura. At kung meron kayong mga katanungan, ilagay nyo lang po sa comment section yan at sasagutin po natin. Maraming salamat, Thank Professor you. Vince. Thank you. Sa ulitin. Thank you. Prof. Maraming salamat po. Ayan, sige. So, dito Hinga lang malalim, magdasal, patuloy na Oo. magdasal at patuloy na dumiskarte. Oo nga. Kahit Sige. mahirap. Thank you po. Alright, See see you you again tomorrow. tomorrow. Ingat po lagi. Bye-bye. Para sa pamilyang Pilipino.